Sa likod ng bawat ngiti ng isang artista, may mga lihim at kwento na hindi basta-basta nakikita ng mga mata ng publiko. Ang bawat ngiti ay maaring simbolo ng tagumpay, ngunit maaari rin itong maging maskara na nagtatago ng tunay na nararamdaman. Sa mundo ng showbiz, sanay tayong makita ang mga artista na laging masaya, puno ng sigla at tila walang problema. Ngunit sa likod ng mga ilaw at kamera, may mga pagsubok silang kinakaharap na hindi natin lubos na naunawaan. May mga kwento ng lungkot, pagdududa, at mga pangarap na minsan ay tila mailap. Hindi lahat ng ngiti ay nangangahulugan ng kasiyahan. Minsan, ito ay paraan upang itago ang sakit at pagod. Sa bawat tagumpay na nakikita natin, may mga sakripisyo at kabiguan na hindi na ibabahagi sa madla. Ang mga artista, tulad ni Kim Chiu, ay tao rin na may pinagdaraanan, may mga pangarap na gustong abutin, at may mga sugat na pilit tinatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Para kay Kim Chiu, ang tinaguriang Chinita Princess, tila perpekto ang kanyang buhay sa paningin ng marami. Palaging nakikita sa telebisyon, iniidolo ng masa, at hinahangaan sa kanyang galing at ganda. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagsubok siyang kinaharap na hindi alam ng karamihan. Ang mga hamon na ito ay hindi basta-basta at madalas ay mas mahirap pa kaysa sa anumang role na ginampanan niya sa harap ng kamera. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi maikakaila ang tagumpay na tinatamasa ni Kim. Tinatayang umaabot sa humigit kumulang $5 milyong ang kanyang net worth, bunga ng kanyang sipag at dedikasyon sa industriya. Bukod sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, kilala rin si Kim bilang isang negosyante, may-ari ng ilang negosyo at may investment sa real estate. Ilan sa kanyang mga pag-aari ay ang magarang bahay sa Quezon City, mga sasakyan at ilang properties sa Cebu at Metro Manila. Ang mga ito ay patunay ng kanyang pagsusumikap at matalinong paghawak ng kanyang kinikita. Ngunit bago niya narating ang rurok ng tagumpay, dumaan muna si Kim sa matinding pagsubok noong kanyang kabataan. Matapos ang paghihiwalay ng kanilang mga magulang, si Kim ang naging sandigan ng kanyang mga kapatid. Sa mga panahong iyon, isang mahalagang tao ang laging nasa tabi niya, ang kanyang ate na si Lakam Chiu. Si Lakam, ang panganay sa magkakapatid, ay hindi lamang naging ate kundi naging pangalawang magulang at matalik na kaibigan ni Kim. Kilala si Lakam bilang isang tahimik ngunit matatag na babae na mas piniling mamuhay ng pribado at malayo sa limelight ng showbiz. Siya ay nagtapos ng kolehiyo at nagtrabaho sa corporate world at sa kabila ng sariling mga pangarap, hindi niya iniwan si Kim at ang kanilang mga kapatid. Sa bawat tagumpay at kabiguan ni Kim, si Lakam ang naging tagapayo, taga-suporta at minsan ay tagapagtanggol niya. Ang kanilang relasyon ay naging pundasyon ng lakas ni Kim, lalo na noong siya ang tumayong breadwinner ng pamilya. Halos lahat ng kinikita ni Kim mula sa showbiz ay inilaan niya para sa pag-aaral at pangangailangan ng kanyang mga kapatid, at si Lakam ang katuwang niya sa pag-aalaga at paggabay sa kanilang pamilya. Sa bawat proyekto, bawat pagod at bawat tagumpay, ang nasa isip ni Kim ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Lalo na ang mga kapatid na umaasa sa kanya, at si Lakam na laging nariyan bilang gabay at lakas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumaan din sila sa isang pagsubok na muntik ng magbuwis ng buhay. Isang panahon na nagkasakit ng maluba si Lakam, isang sakit na halos sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Sa mga panahon iyon, si Kim ang naging sandigan at tagapagligtas ng kanyang ate. Hindi nagatubili si Kim na gamitin ang lahat ng kanyang naipon at kinita mula sa showbiz para sa pagpapagamot ni Lakam. Ginawa niya ang lahat, mula sa paghanap ng pinakamahusay na doktor, pagbabantay sa ospital, hanggang sa pagdarasal gabi-gabi para sa paggaling ng kanyang ate. Sa kabila ng takot at pagod, hindi bumitaw si Kim. Sa tulong ng kanyang pagmamahal at sakripisyo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Lakam. Ang karanasang ito ay lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan bilang magkapatid at naging paalala kay Kim na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa mga buhay na naililigtas at pagmamahal na naibabahagi. Ngunit paano kung ang pinakamalaking dagok sa buhay ay magmula mismo sa loob ng sariling tahanan? Paano kung ang mga taong inaasahan mong susuporta sa iyo ay sila pa palang magdudulot ng pinakamalalim na sugat? Sa kaso ni Kim, ang kanyang pamilya, lalo na ang relasyon niya kay Lakam, ang naging sentro ng isang pagsubok na hindi niya inakalang mararanasan niya. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan ni Kim at ng kanyang ate, si Lakam? Isang kwento ng magkapatid na minsang naging matalik na magkaibigan
ngunit kalaunan ay nagkaroon ng hindi pagkaunawaan. Si Lakam, na dati ay sandigan at tagapagtanggol ni Kim, ay naging bahagi ng isang hindi inaasahang alitan. Ang kanilang relasyon ay sinubok ng mga pangyayari at ang dating matibay na samahan ay napalitan ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng lahat, hindi maikakaila ang malaking papel ni Lakam sa paghubog ng pagkatao ni Kim, mula pagkabata sa mga panahong muntik nang mawala si Lakam sa kanya, hanggang sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Isang hidwaan na nauwi sa korte, sumubok sa katatagan ng pamilyang minsang hinangaan ng lahat. Ang mga mata ng publiko ay nakatutok at bawat detalye ng kanilang alitan ay naging laman ng balita. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Kim na maging matatag, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa kanyang pamilya at para kay Lakam na minsan ding naging kanyang lakas. Ngunit hindi dito nagtapos ang mga pagsubok ni Kim. Isang umaga, habang papunta siya sa tapping, isang hindi inaasahang insidente ang yumanig sa kanyang mundo, ang tinaguriang shooting incident na kinasangkutan niya. Habang sakay ng kanyang van, biglang pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga salarin ang sasakyan ni Kim. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente, ngunit labis ang takot at trauma na idinulot nito kay Kim at sa kanyang mga kasama. Agad na naging laman ng balita ang pangyayari at umani ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. Sa gitna ng investigasyon, lumutang ang samut-saring espekulasyon. Isa sa mga pinakamatunog na usap-usapan ay ang umano'y posibleng kaugnayan ng kanyang ate, si Lakam, sa insidente. May mga netizens at ilang ulat na nag-ugnay sa matagal ng alitan ng magkapatid sa nangyaring pamamaril. Bagamat walang matibay na ebidensya na magdidiin kay Lakam, hindi napigilan ng publiko ang magtanong. May kinalaman nga ba ang hidwaan ng magkapatid sa nangyari kay Kim? Ang mga haka-haka ay lalo pang nagpainit sa issue at naging sentro ng mga diskusyon sa social media at mga talk show. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pera o material na bagay. Ito ay tungkol sa tiwala, sakit, at mga desisyong kailanman ay hindi inasahan ni Kim na gagawin niya. Sa bawat luha at bawat desisyong ginawa, natutunan niyang mas kilalanin ang sarili at ang tunay na halaga ng pamilya at ang kahalagahan ng mga taong minsang naging sandigan niya, lalo na si Lakam. Hindi niya malilimutan ang panahong muntik nang mawala sa kanya ang ate na minsang iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ngayon, mas mabigat na ang kanyang dinadala, dala ng takot at pagdududa na dulot ng insidente at ng mga espekulasyon sa paligid nito. Samahan natin si Kim sa kanyang paglalakbay mula sa mga simpleng pangarap sa tagumpay na kanyang tinamasa hanggang sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Tuklasin natin ang hiwaga sa likod ng kanyang mga ngiti at alamin kung paano niya hinarap ang mga pagsubok na nagpatatag sa kanya bilang isang anak, kapatid at bilang isang tao, at kung paano naging mahalaga at minsan ay kontrobersyal ang papel ni Lakam sa bawat yugto ng kanyang buhay, lalo na sa gitna ng mga trahedya at pagsubok na dumaan sa kanila. Si Kimberly Sue Yap Chu ay ipinanganak noong Abril 19, 1919. Siya ang ika-4 sa 5 magkakapatid ni William Chu, isang negosyante mula Mindoro, at Luella Yap, tubong Dinagat Islands na lumipat sa Surigao del Sur. Parehong Sino-Pilipino ang kanyang mga magulang. Marunong siyang magsalita ng Cebuano, Tagalog at English, at baguhan pa lamang sa Waray, Hokkien at Mandarin Chinese. Simula na maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 1998, naging mahirap ang relasyon ni Kim sa kanila. Siya at ang kanyang mga kapatid na sina Lakam, Twinkle, William at John Paul ay pinalaki ng kanilang lola sa ama at madalas lumipat ng tirahan sa Visayas, kabilang ang Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos, Mindoro at bumalik sa Cebu City hanggang 2006. Noong 2013, nagkaayos sila ng kanyang ama matapos ang 5 taon ng hindi pagkakaunawaan habang bumibisita sa ikalawang partner ng ama at mga half-siblings sa San Jose, Occidental Mindoro. Isang buwan matapos nito, ang kanyang inang-ina na si Luella ay na-coma at pumanaw noong Hunyo 23, 2013 dahil sa brain aneurysm. Bago ang kasikatan, si Kim Chu ay isang simpleng dalaga mula Cebu. Lumaki siyang hiwalay ang magulang, pinalaki ng lola at natutong magsikap para sa pamilya. Noong 16, sumali siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Dito siya unang minahal ng masa. Ang kanyang kwento ng pagsusumikap at pagiging totoo ang nagdala sa kanya sa tagumpay bilang big winner.
Mula noon, sunod-sunod ang proyekto, teleserye, pelikula, hosting. Sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang grounded at hindi nakalimot sa pinagmulan. Ang tagumpay niya ay para sa pamilya. Sila ang inspirasyon at dahilan ng kanyang pagsisikap. Ngunit ang pangarap na ito, kalaunan, ay susubukin ng matinding pagsubok. Pagkatapos ng tagumpay ni Kim Chiu sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, nagsimula ang mabilis niyang pag-angat sa mundo ng showbiz. Unang naging tambalan nila ni Gerald Anderson sa Sana Maulit Muli, na naging patok sa mga manonood at nagbukas ng pinto para sa kanilang dalawa sa industriya. Hindi nagtagal, sumunod ang mga matagumpay na teleserye tulad ng My Girl noong 2008, Tayong Dalawa noong 2009, at Kung Tayo'y Magkakalayo noong 2010. Sa pelikula, bumida si Kim sa I've Fallen For You 2007, Paano Naka-10 at Bride for Rent 2014, na naging isa sa highest-grossing Filipino films ng taon. Nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang na ang Best Drama Actress sa PMPC Star Awards for Television para sa Ina, Kapatid, Anak noong 2013 at Box Office Queen Award mula sa GMMSF Box Office Entertainment Awards. Hindi lang sa pag-arte napatunayan ni Kim ang kanyang galing. Nakilala rin siya bilang host sa ASAP at It's Showtime at naging bahagi ng iba't ibang reality at variety shows. Napabilang siya sa listahan ng Forbes Asia's 100 Digital Stars noong 2020, patunay ng kanyang malawak na impluensya. Mula simpleng dalaga sa Cebu, naging household name si Kim Chiu, hinahangaan sa talento, sipag at determinasyon. Bawat milestone sa kanyang karera ay patunay ng kanyang pagsusumikap, mula sa pagbubukas ng pinto ng PBB House hanggang sa pagningning sa entablado ng Philippine entertainment industry. Para kay Kim, pamilya ang sandigan sa gitna ng showbiz. Malapit siya sa mga kapatid, lalo na kay Lakam, hindi lang kapatid, kundi matalik na kaibigan at katuwang sa negosyo. Si Kim ang tumayong pangalawang ina matapos pumanaw ang kanilang ina. Si Lakam ang katuwang niya sa mga family gatherings at business meetings. Buwang tiwala ni Kim kay Lakam, lalo na sa mga mahalagang proyekto. Ayon sa isang kilalang website, tinatayang nasa $5 milyong ang net worth ni Kim Chiu, patunay ng kanyang tagumpay at sipag sa industriya. Kaya't nang sumabog ang balita ng kanilang hidwaan, nagulat ang lahat. Paano nga ba nauwi sa ganito ang dating matibay na samahan? Hindi lang sa pag-arte nagtagumpay si Kim, pinasok din niya ang mundo ng negosyo. At isa sa mga pinakamatagumpay niyang hakbang ay ang pag-invest sa isang kilalang bag brand na sumikat sa mga kababaihan. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang artista, nagawa niyang maglaan ng oras at dedikasyon para mapalago ang negosyong ito. Ang kanyang pangalan at impluensya ay naging malaking tulong sa pag-angat ng brand at naging inspirasyon siya sa maraming Pilipina na mangarap at magsimula ng sariling negosyo. Hindi niya ito ginawa mag-isa, isinama niya ang kanyang pamilya sa pagbuo ng negosyo. Pinagkatiwalaan niya si Lakam, ang kanyang kapatid, na pamahalaan ang kumpanya. Sa simula, puno ng pag-asa at excitement ang kanilang samahan at magkasama nilang hinarap ang mga hamon ng pagpapatakbo ng negosyo. Ang kanilang partnership ay naging halimbawa ng pagtutulungan at pagkakaisa ng magkapatid na siyang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa mga unang taon, makikita sa kanila ang tunay na teamwork, magkasama sa bawat desisyon, magkaagapay sa bawat pagsubok. Ang kanilang relasyon ay mas lalong tumibay dahil sa negosyo at marami ang humanga sa kanilang samahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tagumpay, unti-unting may mga bagay na nagbago. Habang lumalaki ang negosyo, nagsimulang lumitaw ang mga hindi pagkaunawaan. May mga bulong-bulungan tungkol sa isyu ng pera, pamamahala, at mga desisyong hindi na pagkakasunduan. Unti-unting nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkapatid, at ang dating matibay na samahan ay napalitan ng pagdududa at tampuhan. Ang mga problemang ito ay hindi naitago sa publiko, at naging usap-usapan sa industriya. Napansin ng mga fans at taga-suporta na unti-unting nawala ang mga larawan nilang magkasama sa social media. Ang dating madalas na pagpo-post ng kanilang bonding moments ay napalitan ng katahimikan at malamig na samahan. Marami ang nagtaka at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanilang relasyon bilang magkapatid at business partners. Ang tunay na dahilan ng hidwaan ay unti-unting lumabas sa publiko. Lumitaw ang balita na may kinalaman sa pera, partikular sa malaking halaga ng investment ni Kim sa negosyo na hindi umano na account na maayos. Ayon sa mga ulat, si Lakam,
na siyang namahala sa operasyon at finances ng kumpanya, ay inakusahan ni Kim ng hindi tamang paggamit at pamamahala ng pondo. May mga dokumentong nagsiwalat na may mga withdrawal at transaksyon na hindi na ipaliwanag na maayos at may mga ulat ng personal na paggamit ng pondo ng kumpanya na hindi na pagkasunduan. Dahil dito, napilitan si Kim na magsampa ng reklamo laban sa sariling kapatid. Naging laman ng balita ang kanilang sigalot at nagkaroon ng investigasyon ukol sa financial records ng kumpanya. Inusisa ng mga auditor at legal na eksperto ang mga account at natuklasan ang ilang discrepancies sa accounting, kabilang ang mga hindi authorized na withdrawals at hindi may paliwanag na gastos. Ang issue ay umabot sa korte at naging sentro ng kontrobersya sa showbiz at business community. Ang negosyong dating simbolo ng pagkakaisa at tagumpay ng pamilya ay naging ugat ng hidwaan. Ang mga bag na dati nilang ipinagmamalaki ay naging paalala ng mga hindi pagkakaunawaan at nasirang tiwala. Sa bawat pagpirma ng kontrata at pagharap sa negosyo, ramdam ang bigat ng tensyon at lungkot. Ang tiwala at perang pinaghirapan ng pamilya ay nasangkot sa kontrobersyang yumanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong industriya. Lumabas ang mga balita tungkol sa alitan at naging sentro ng usap-usapan ang kanilang negosyo. Maraming nagtaka kung paano nauwi sa ganito ang isang negosyong puno ng pangarap at pag-asa. Isang paalala ito sa lahat, delikado ang paghahalo ng negosyo at pamilya, lalo na kapag nasira ang tiwala. Ang tagumpay ay madaling makamit kung may pagkakaisa, ngunit ang pagkasira ng relasyon ay maaring magdulot ng sugat na mahirap pagalingin. Sa huli, ang tunay na yaman ay ang tiwala at pagmamahalan ng pamilya. Disyembre 2, 2025, isang araw na hindi kailanman mabubura sa alaala ng pamilya Chu. Sa araw na ito, nagbago ang lahat. Isang tahimik na umaga na puno ng kaba at takot, habang ang bawat miyembro ng pamilya ay nagtataka kung paano haharapin ang unos na paparating. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan at mabigat na hangin na parabang may bumalot na ulap ng pag-aalala sa bawat sulok ng bahay. Sa kabila ng sakit at pag-aalinlangan, personal na nagtungo si Kim Chu sa prosecutor's office upang maghain ng reklamo laban kay Laham. Hindi ito basta-basta desisyon, qualified theft ang isinampa niya. Isang mabigat na paratang na hindi niya inakalang mangyayari sa sariling pamilya. Bitbit niya ang mga dokumento at ebidensya, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang loob dahil alam niyang ito ang tamang gawin para sa hustisya. Ayon sa affidavit na isinumite, may malaking halaga ng pera ang biglang nawala mula sa negosyo ng pamilya. Ang mga tala at bank statements ay malinaw na nagpapakita ng mga transaksyong kahina-hinala. Si Laham, na dati nilang pinagkakatiwalaan, ang itinuturong responsable sa pagkawala ng pondo. Ang bawat detalye sa dokumento ay parang patalim na tumatama sa puso ng pamilya. Hindi isinapubliko ang eksaktong halaga ng nawalang pera, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kaso. Sa bawat pagharap ni Kim sa media at sa mga opisyal, bakas sa kanyang mukha ang pagod at lungkot. Ang mga tanong ng publiko ay lalong nagpapabigat sa kanyang dinadala, ngunit nananatili siyang matatag para sa katotohanan. Bago pa man umabot sa korte, sinubukan ng pamilya na ayusin ang gusot sa loob ng kanilang tahanan. Maraming gabi ng mahabang pag-uusap, pag-iyak at pagtatalo. Umaasa silang may babalik pa ang tiwala at pagmamahalan. Ngunit sa huli, hindi na nila kinaya ang bigat ng sitwasyon. Ang desisyon na dalhin ito sa korte ay naging huling hakbang na lamang. Para kay Kim, ito ang pinakamahirap na desisyong kailanman niyang ginawa. Hindi lang ito laban para sa sarili niya, kundi para rin sa kumpanya at sa mga empleyadong umaasa sa kanilang negosyo. Sa bawat gabi, iniisip niya kung tama ba ang kanyang hakbang, ngunit alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang tama, kahit pa ang kapalit nito ay masira ang pamilya. Ang dating matibay na relasyon ng pamilya, Chiu, ay unti-unting gumuho. Ang mga tawanan at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan at pag-iwasan. Ang mga dating magkakapit-bisig, ngayon ay magkakahiwalay ng landas. Bawat isa ay may sariling dinadalang sakit at hinanakit. Sa gitna ng dilim, ang pamilya ay nahaharap sa pinakamabigat na pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Ang bawat luha at yakap ay puno ng panghihinayang at takot sa hinaharap. Hindi nila alam kung paano muling mabubuo ang tiwalang nawasak. Ngunit umaasa silang darating ang araw na muling sisikat ang liwanag para sa kanila. Isang laban na hindi pinili ni Kim, ngunit kailangan niyang harapin. Sa bawat hakbang niya patungo sa korte, dala niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang anak,
kundi bilang leader ng kanilang negosyo at tagapagtanggol ng kanilang pangalan. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag, umaasang balang araw ay muling mabubuo ang pamilyang minsang naging buo. Kasabay ng kaso, sumabog ang espekulasyon. Saan napunta ang nawawalang milyon-milyon? May chismis ng pagsusugal pero walang matibay na ebidensya. Lumutang pa ang hula ng Feng Shui expert, may malakas na pagsubok na darating sa relasyon ng magkapatid. Para sa iba, ito'y coincidence lang. Para sa ilan, tila itinakda ng tadhana. May nagsasabing matagal nang may personal na alitan, pinalala lang ng negosyo. Lahat ng teorya, nagpapakita ng desperasyon ng publiko na maintindihan ang nangyari. Pero ang buong katotohanan, tanging sina Kim at Lakam lang ang tunay na nakakaalam. Hindi biglaan ang hidwaan, unti-unti itong nabuo. Nagsimula sa social media, hindi na sila nagpa-follow na unang napansin ng fans. May mga panandaliang ayos gaya ng pagsasama sa Father's Day, pero panandalian lang pala. Sa huling bahagi ng 2024, lalong lumalim ang lamat, hindi na sila magkasama sa family events. Ang pananahimik nila lalo lang nagpatibay ng hinala. Bawat family picture na kulang, nagiging usap-usapan. Disyembre 2, 2025. Formal na inihain ang kaso, kulminasyon ng halos 2 taong tensyon. Isang mabigat na hakbang na pinag-isipan, hindi bugso ng damdamin. Yumanig sa publiko ang balita sa kulturang Pinoy, sagrado ang pamilya. Marami ang umunawa kay Kim, ramdam ang bigat ng desisyon niyang kasuhan ang sariling kadugo. Sa social media, hati ang opinyon. May sumusuporta, may nagdududa. Pero karamihan, naniniwalang sinubukan na ni Kim ang lahat bago umabot sa korte. Sa kabila ng ingay, pinili ni Kim ang pananahimik, dignidad at respeto pa rin sa pamilya. Si Lakam, tahimik din, lalong nagpaalab sa kuryosidad ng publiko. Sa gitna ng krisis, nagpatuloy si Kim sa trabaho, ipinakita ang lakas at profesionalismo. Ang kanyang katahimikan, hindi kahinaan, kundi lakas na harapin ang unos. Ang kwento ni Kim at Lakam ay trahedya ng pamilya sa mata ng publiko. Hindi simpleng laban ng tama at mali, ito ay desisyong sinubok ng pag-ibig at responsibilidad. Ang pera at negosyo, kapag pumasok sa pamilya, maaring sumira ng tiwala. Ang sugat ng hidwaan, mahirap paghilumin, pero may pag-asa pa ba sa pagkakasundo? Sa ngayon, tanging panahon ang makakasagot. Ang kwento ni Kim ay paalala ang tagumpay ay may kasamang matitinding pagsubok. Sa dulo, ang tunay na lakas ay ang tumayo at lumaban, kahit ang kalaban ay sariling kadugo.